Umaga na naman. Pagkababa ko sa kusina, naamoy ko agad ang bagong lutong kape. Napangiti ako nang makita ko si Alexander, nakatayo sa harap ng mesa, nakabukas ang dyaryo habang may hawak na tasa. Good morning, mahina kong bati. Lumingon siya, saglit akong tinitigan bago sumagot. Good morning. Nakaupo na siya pero may inihanda na rin palang almusal. May pritong itlog, bacon, at pandesal na mainit pa. Umupo ka, sabi niya, sabay tulak ng plato papalapit sa akin. Tahimik akong umupo at nagsimulang kumain. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa kanya. Ang totoo, hindi ko pa rin siya masyadong kilala. Oo, asawa ko siya, pero parang ang layo pa rin namin sa isa't isa. Kaya lang, hindi ko maitatanggi na bawat simpleng kilos niya, may kakaibang epekto sa akin. Mahilig ka pala sa kape. Tanong ko para lang may masabi. Oo, ikaw. Hindi masyado. Mas gusto ko yung tsaa. Sandaling katahimikan ulit. Pagkatapos, nakita ko na lang na tumayo siya at pumunta sa gilid para kumuha ng isang maliit na kahon. Nang bumalik siya, inilapag niya sa harap ko ang isang supot ng tsaa. Para sa'yo. Laging may stock dito. Nagulat ako. Ha? Bakit meron nito dito? Sinabihan ko ang kasambahay na bumili. Sagot niya, na parang wala lang. Naalala ko kasi nung minsang sinabi mo dati na gusto mo ng tsaa. Napangiti ako ng konti, hindi ko alam kung anong sasabihin, pero ramdam ko yung maliit na effort na ginawa niya. Simple lang. Salamat, sabi ko. Pagkatapos ng almusal, naglakad ako sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Nang mapansin niya, sumunod siya sa akin. You're going out? Tanong niya. Gusto ko lang maglakad. Samahan na kita. Nilinggan ko siya. Medyo nagulat. Are you sure? Baka may trabaho ka pa. Panipi, pwede naman mamaya. Mas importante na hindi ka nag-iisa, putol niya sa sinasabi ko. Naglakad kami sa gitna ng hardin. Tahimik lang, pero hindi nakakailang. Paminsan-minsan, nagtatanong siya ng simpleng bagay, kung anong bulaklak ang gusto ko, kung mahilig ba akong magbasa ng libro, kung ano ang madalas kong gawin bago kami ikinasal. Mas gusto ko yung simpleng bagay, sagot ko nang itanong niya kung anong hilig ko. Yung mga tipong nakaupo lang, nagbabasa, o nag-aalaga ng halaman. Napaisip siya, saka tumingin sa akin. Hindi ko alam kung mahilig ako sa mga ganon, pero kung ikaw ang kasama, baka magustuhan ko rin. Para akong kinorient sa sinabi niya. Napayuko na lang ako at nagkunwaring abala sa pagtingin sa mga halaman. Pagbalik namin sa loob, bigla siyang tumigil sa sala. Nakita niya ang maliit na halaman na nakalagay sa gilid ng bintana. Tuyo na yata to, sabi niya, sabay hawak sa halaman. Hindi ko pa nadidiligan, sagot ko. Nakalimutan ko kasi kagabi. Hindi siya nagsalita, kumuha lang siya ng pitchel ng tubig at siya mismo ang nagdilig. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang halaman. Ayan, para sa'yo. Pero ako na ang bahala magpaalala na hindi mo makakalimutang diligan. Natawa ako ng mahina. Ikaw na talaga ang magpapaalala. Bakit? Ayaw mo ba? Umiling ako. Hindi naman. Natutuwa lang ako. At doon ko napagtanto, kahit malamig siya sa paningin ng lahat, may bahagi sa kanya na marunong ding magpakita ng malasakit. Hindi man madalas, pero ramdam mong totoo. Kinagabihan. Nasa kwarto na kami, parehong tahimik lang. Ako, nagbabasa ng libro, siya naman, nakaupo lang at may hawak na laptop. Pero ilang minuto pa, bigla niyang isinara ang laptop at tumingin sa akin. Cassandra, napalingon ako. Yes, pwede ba kitang tanungin? Ano yon? Masaya ka ba rito? Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin agad. Pero nakita ko sa mata niya na seryoso siya. Hindi yun basta tanong lang, hindi ko pa siguro alam. Sagot ko ng diretso, bago pa lang lahat sa akin, pero, hindi rin naman ako malungkot, tumingin lang siya sa akin, saka nagsalita, basta gusto ko lang malaman kung may kulang, sabihin mo sa akin, bakit ka biglang nagtatanong ng ganyan, umiling siya, saka tumingin sa sahig, dahil asawa kita, at ayokong maramdaman mong nag-iisa ka dito, natouch ako sa sinabi niya, hindi ko inaasahan na maririnig ko iyon mula sa kanya, simple lang, pero sapat na para maramdaman kung unti-unti na siyang magiging malapit sa akin. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang malamig na CEO ang asawa ko, may iba pa, isang lalaking marunong ding mag-alaga,
kahit sa maliliit na paraan, at iyon ang unti-unting nagpapalambot sa puso ko. Cassandra, muling tawag ni Alexander sa akin. Yes, ang tugon ko. Kung may gusto kang gawin, sabihin mo lang, hindi ka kailangan magpaalam, basta, huwag mong iisipin na limitado ang mga galaw mo dito. Napakunot ang noo ko. Ibig mong sabihin, pwede akong lumabas kahit saan. Kung saan mo gusto, sasamahan kita kung kinakailangan. Napatitig ako sa kanya. Sanay akong utusan, kontrolin, o pagbawalan, pero ngayon, ibang-iba ang tono niya. Hindi ito parang utos. It was more of an invitation. Gusto mo bang lumabas ngayon? Tanong niya bigla. Nagulat ako. Ha, ngayon. Tumanggo siya. Oo, sawa na ako sa mga pader na to. At sa tingin ko, kailangan mo ring makita ang labas. Hindi ko alam kung ano ang nagunjok sa akin, pero napangiti ako. Sige. At iyon ang simula ng hindi ko inaasahang araw na kasama siya. Dinala niya ako sa isang simpleng kafe sa may bayan. Walang bodyguards na nakasunod, walang mamahaling kotse na kitang-kita ng lahat. Parang normal lang kaming mag-asawa na nag-date. Habang nasa kafe, umorder siya ng kape at croissant, habang ako naman ay nag-order ng hot chocolate. Nasa maliit lang kaming mesa sa sulok, pero ang pakiramdam ko, para bang nasa ibang mundo kami. Tinitingnan kanila, mahina kong sabi, napansin ang dalawang babae sa kabilang mesa na panay ang sulyap kay Alexander. Hindi niya pinansin. Hayaan mo sila. Basta't hindi ka nila ginugulo, wala akong pakialam. Napailing ako, bahagyang natawa. Sanay ka na siguro sa mga ganyan, ano? Matagal na, sagot niya, saka uminom ng kape. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko. Tahimik akong napaisip. Ang isang Alexander na kilala ko ay malamig, seryoso, palaging abala sa trabaho. Pero itong kaharap ko ngayon, nakaupo sa isang maliit na kafe, walang bitbit na bigat ng mundo, ibang-iba. Bakit dito mo ako dinala? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Simple lang. Tahimik. Malayo sa mga mata ng tao. At, bahagya siyang ngumiti, may hot chocolate na gusto mo. Napatitig ako sa kanya. Paano mo nalaman na gusto ko ng hot chocolate? Pinapanood lang kita, diretso niyang sagot. Parang tumigil ang mundo ko saglit. Hindi ako makapagsalita. Siya ba talaga ang nagsabi noon? Mabilis kong iniwas ang tingin at kunwari busy sa paghalo ng tsokolate ko. I didn't know you're good in observing people, ang nasabi ko. Kung tungkol sa'yo, oo, mabilis at totoong sagot ni Alexander. At sa simpleng sandaling iyon, may kakaibang lamang akong naramdaman. Hindi siya sweet sa tradisyonal na paraan. Walang bulaklak, walang matatamis na salita. Pero bawat simpleng kilos niya, may bigat. At iyon ang mas nakakagulo ng puso ko. Pag-uwi namin sa mansion, halos maggabi na. Pagpasok ko sa kwarto, inayos ko agad ang mga gamit ko, pero bago pa ako makalapit sa kama, naroon na siya, nakaupo, parang hinihintay ako. Napagod ka ba? Tanong niya. Medyo. Pero masaya, sagot ko. Salamat sa araw na to. Tumayo siya at lumapit. Akala ko'y dadaan lang, pero tumigil siya sa harap ko. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kung may gusto ka pang gawin bukas, sabihin mo lang. Ngumiti ako, maliit lang, pero totoo. Sige, pero ngayong gabi, pwede bang humiram ng libro sa library? Tumanggo siya agad. Sasamahan kita. At ganoon lang, magkatabi kaming naglakad papuntang library ng mansion. Pinili ko ang isang pocketbook sa stand, habang siya na may kumuha ng isang makapal na business book. Naupo kami sa magkabilang dulo ng sofa, parehong nakabuklat ang hawak na libro. Tahimik, pero hindi nakaka-awkward. Minsan-minsan, nahuhuli kong nakatingin siya sa akin. At sa tuwing nagtatama ang mata namin, agad siyang nagbabalik sa libro niya, pero hindi ko maiwasang mapangiti. Hanggang sa bamigat ang mga mata ko. Hindi ko na namalayang nakatulog ako, nakasandaw sa gilid ng sofa. Naramdaman ko na lang ang mainit na kumot sa balikat ko. Dahan-dahan akong damilat, at nakita ko siyang nakatayo, hawak ang libro niya, pero ang tingin ay nasa akin. Matulog ka na, mahinahon niyang. Sabi, paano ka? Tanong ko, halos pabulong, sandali pa, sagot niya, saka siyang umiti, mahina lang, pero malinaw, at sa gabing iyon, bago tuluyan akong bumalik sa tulog, isang bagay ang malinaw sa isip ko, unti-unti,
nagbabago.na si Alexander, at unti-unti ring nagbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Kinagabihan, nagkasabay kaming manood ng TV sa sala. Hindi ko inaasahan kasi akala ko ay diretso na siyang pupunta sa mini office niya sa loob ng mansion. Pero naupo siya sa kabilang dulo ng sofa at nanood ng palabas. Hindi ka ba magsusulat ng reports? Tanong ko. Pwede ko naman gawin bukas, sagot niya, simple lang. Napangiti ako. Hindi ko man aminin, pero unti-unti, parang nagbabago siya. At sa bawat simpleng bagay na ginagawa niya, nararamdaman kong hindi ako basta isang bisita sa bahay na ito. Nang matapos ang palabas, tumayo na ako para umakyat. Pero bago pa ako makalayo, tinawag niya ako. Cassandra. Yes. Salamat. Nagkibit balikat ako. Para saan? You're still here kahit minsan mahirap akong intindihin. Well, at least mas madaldal at mabait ka na ngayon, biro ko sa kanya. Good night, Cassandra. Good night, Alexander. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakatulog akong may ngiti sa labi. Hindi dahil sa mga bulaklak, o sa kape, o sa TV, kundi dahil unti-unti, nakikita ko ang ibang mukha ni Alexander. Yung taong hindi nakikita ng iba, yung marunong ding maging totoo, marunong ding mag-alala, marunong ding ngumiti. Maaga pa lang ay maaga na akong nagising. Sanay na siyang gumising ng maaga, pero iba ang araw na yon, may kakaibang sigla sa loob niya kahit hindi pa niya alam kung bakit. Pagmulat ng mata ko, una kong nakita si Alexander na nakahiga pa rin sa tabi ko, mahimbing ang tulog. Nakatihaya ito, mahigpit pa ring nakapulupot ang isang braso sa akin na para bang hindi dapat ako lumayo kahit saglit. Napangiti ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay na ganito ka-close ang pagitan nila sa tuwing umaga. Dati, halos hindi man lang ako kausapin ng lalaki. Malamig, tahimik, laging abala. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan kong inali ang kamay ng asawa ko para makabangon, pero biglang gumalaw si Alexander. Napapikit ulit siya, kunyaring tulog pa, pero ramdam ko ang paghila niya sa akin pabalik sa kama. Saan ka pupunta? Mahina pero paos na bulong ng lalaki, halatang bagong gising. Maghahanda sana ako ng almusal, mahina kong sagot. Napangiti si Alexander, kahit nakapikit pa. Stay for 5 minutes. Napilitan tuloy akong humiga ulit, nakatalikod sa kanya. Pero laking gulat ko ng iPad-ong ni Alexander ang baba nito balikat ko. 5 minutes lang, promise. Hindi na ako kumibo. In fairness, masarap pala sa pakiramdam ang ganito, yung tipong may nakayakap ng mahigpit sa akin na para bang mahalaga ako. Lumipas ang 5 minuto, saka lang ako nakabangon at pumunta sa kusina. Sumunod din si Alexander makalipas ang ilang sandali, nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama pants, nakaupo lang ito sa counter habang pinapanood akong magluto. Ano gusto mo, omelette o pancake? Tanong ko habang nagbubukas ng refrigerator. Surprise me. Sagot nito, nakasandal habang nakatingin lang sa akin. Nagsimulang akong maghalo ng itlog, pero maya-maya pa ay napansin kong parang hindi mapakali ang aking asawa. May iniisip, parang may gustong sabihin. May problema ba? Tanong ko sa kanya habang niluluto ang omelette. Tahimik lang si Alexander sa loob ng ilang segundo bago siya tumikim. Actually, may plano ako. Plano. Ano yun? Ang tanong ko naman. I just want to let you know that it's our first wedding anniversary na natin next week. Oo nga, no, napangiti ako bigla. 1 taon na pala tayong kasal. Ngumiti si Alexander. I want to do something different. Something special. Nagkibit balikat ako. Kahit simpleng dinner lang, okay na sa akin. Umiling si Alexander. No, I want us to spend time together. Just the two of us. Away from everything. Away from business, away from all the stress. Napakunot noo ako. Saan naman tayo pupunta? Huminto si Alexander saglit bago dahan-daang ngumiti. Switzerland. 1 week. Anniversary vacation. Ano? Switzerland. Yes, seryosong sagot ng lalaki. I already checked our schedules. Clear ang calendar ko. And I already asked my assistant to prepare everything. Private villa, overlooking the Alps. Just US. Hindi ako makapaniwala. Switzerland. Isa sa mga lugar na matagal kong pinapangarap puntahan. Noon, akala kapi imposible, puro pangarap lang,
kasi wala naman akong pera o oras para roon. Totoo ba yan? Baka naman biro lang yan. Abangan ang kasunod, please like, share and hit the notification bell.